social communications. Palakpakan mo natin sila. Nasa council na ito, yung mga members and officials nila, mga members and officials, kasama din yung nila ng dalawang pari, si Father Boy at si Father Joy. Palakpakan mo natin sila. Pag nilayan po natin ang pabasa ko natin ngayong araw na ito. Una po, meron po akong kilalang pari, malapit ko na pari po sa akin. Pag-iisip niya po sa umaga, ang unang naman yung gagawin, haharap po siya sa salamin. Haharap po siya sa salamin, hindi tayo bawa siya. Haharap po siya sa salamin, sapagkat may dalawa po siyang sasabihin pala. Ang dalawa po pala sasabihin ay una, sasabihin ko sa salamin, may Diyos. Pwede po ba ulitin natin? May Diyos. May Diyos. Pangalawa, kung sasabihin ko sa salamin, na mga may Diyos, ang sasabihin ng pangalawa ay, at hindi ako yun. May Diyos, at hindi ako yun. Kapag nag-alala ng mula sa akin ito, napakagandang alala ito para sa akin lahat. Mayroong Diyos, at hindi tayo yun. Ibig sabihin, lahat ng umiiral, lahat ng nangyayari, lahat ng plano ay mula sa Diyos. Kaya kung wala ang Diyos, walang nangyayari sa buhay natin, dahil hindi na kasusunan. Pero dahil mayroong Diyos, tayo kasabihin natin yung mga bagay tayo hindi naiintindihan, tayo kasabihin natin yung mga bagay tayo nagkataanan, alam mo natin hindi tayo makabayaan ng Diyos. Kaya nga po, sa isang Kristiyano, ang isa sa mga pinakaunang pinakalalim sa akin, sa aking pananampalataya, pagtitiwala. Pinakagusto ko sa ilalim ng pagtitiwala, bukod ko sa faith, pananampalataya, yung ginagamit ko sa Santa Teresita ng Batang sa Jesus. Ang tawag ko ni St. Teres sa trust, ang tawag ko St. Teres sa faith, confidence. Kumpiyansa. Alam niya sa buhay niya, laging mayroong Diyos. Kaya ang pinakamagandang buhay ay hindi ang buhay ng pamasahe. Ang pinakamagandang buhay ay hindi ang buhay ng puno ng kayamanan na material. Ang pinakamagandang buhay ay buhay ng pananampalataya, alam niya na may Diyos. At ang pinakanakakagandang buhay ay ang buhay ng walang Diyos. Nag-uusapan mo natin ngayon sa kasalukuyan ang ayos kong tawagin na pangulong sitwasyon natin sa bansa ito sa usapin ko ng flood control projects. Alam na po natin yan. At para ba, kapag mayroong korupsyon, normal na po, hindi na makakulugan sa atin. Sistema ng umiiral mo sa atin. Pero kung iisipin na kung mabuti, na-imagine mo ako kung magkakaroon sa milyon. Kasi para magbawasan mo ng piso yung sa milyon, hindi naman sa milyon. Na-imagine mo kung magkakaroon sa milyon. Pero kung i-imagine, yung isang milyon piso na ginagamit sa mga kapilin, nakapanulungan na parang magulang Diyos nung hihira sa buhay mo na. At ang nakapagtataka, para hindi naman nakapagtataka, kapag tanungin mo natin ang ating mga sarili, ilan po ba sa mga ibang mga katoliko? Ilan po ba sa mga ibang pinanampalataya ng Kristiyano? Nabay doon sa mga pinagtutuwala ng mga kampanya. Ang pangalan ako ng mga kampanya ay pangalan ako ng mga santo. Nakapanulungan. Kaya maanyayan mo sa atin, siguraduhin po natin sa buhay po natin, kinikilala po natin ang Diyos. At alam ko sa buhay ng kinikilala po ang Diyos, nagtitiwala po ang Diyos sa Diyos, at nararanasan po ang kamahal ng Diyos. Ang isang buhay po yan, yung tao at susumita at sumunod sa Kanya. Yung tao, gagawa ng paraan at maging kaya-kaya ang
Panginoon, kaunti lang po ba ang maliligtas? At tila po ba po sa puso ni Jesus, sinabi niya, pag sumita ang inyong pumasok sa mapinto ng pintuan, enter through a narrow gate. Kapag walang pagmamahal at walang pagkilala sa Diyos, enter through the narrow gate could be interpreted as something that is hard for the Christian to follow. Kapag hindi mo unahin yung pagkilala sa pagmamahal ng Diyos, parang lahat ang ginagawa mo natin sa pananampalataya, pagbabago. Kaya pag pinili mo yung utos ng Diyos, pag pinili mo yung precepts, pag pinili mo yung tama ng suri, sa pag-utos ng Diyos, parang lahat tawag gawin. Parang lahat ang hinihilan mo tayo. Parang lahat ang hinihilan mo tayo. But when you try to look at it at another perspective, hindi uunahin ang pagkasama, pero uunahin po ang Diyos na siya nagmamahal at minamahal po natin. Ano po ang mga bagay ito? Hindi po pagmamahal ay pagsagot sa pagmamahal ng Diyos. Hindi po makakalitin na rin may kalayan. At ang tunay po na pagmamahal ay hindi ang pagsunod sa Diyos, pero ang tunay po na alitin ay isang tao mong sa kasalanan. So following God's ways, following God's commandments, ibig sabihin lang po yan, unang-una natin ang pinamahalaga po sa atin ng Diyos, kaya magagawin po natin ang lahat para sumunod sa Kanya. Kaya yung naroon Panginoon, hindi tayo nalita, pero naroon sapagkat walang ibang daan hindi ang magmahal sa Diyos. Kaya nga mga magandang sinabi ng Margaret Tambo, yung buksang puputos ng Diyos, the Ten Commandments, sometimes is tempted to call it not just Ten Commandments, pero hindi lang sa puputos, pero sa buong kasunduan. Kasi hindi naman po tayo pinakawalan ng Diyos. Hindi lang tayo pinutusan. Tugon mo na ang mga bagay ito, dahil una tayo pinakal at pininiwalaan ng Diyos. At yan po ang panalangin mo natin. Nagsisikap tayo tumahan sa pagiging paraan. We strive to remove the narrow state, not just because of suffering, but because of love. Not just because of suffering, but because of love. Now, nais ko po yung pangusip sa kwento po ni Blessed Carlo Acutis. So, pagka sa susunod po na dalawang ito, particularly po on September 7, sa unang pagkakataon po, ika-analyze ko ng isang papa, ang isang papa na buhay sa relasyon ng pinagalaw po natin. The first day of sin. Pinanganak po ng 1991, gumamit din po ng internet, ng computer, nakasood din po nito, nakikita sa mga suot po natin ngayon, ng mga jeans at ng rubber shoes. Pero habang nakasama ko yung buhay ng Acutis, mas naging malinaw ko sa akin ang dahilan kung bakit po siya naging banal. Hindi po dahil sa uso sa trend at ang mga natin ngayon. Hindi dahil natin po siya sa pinagmulakan po natin ngayon. Pero bakit po banal ang nalamisan sa Acutis? Sapagkat walang ibang mahalaga sa Kanya, hindi po Diyos. Kahit ang pinagmulakan ay pinagmulakan po natin. Kahit ang problema ng mundo niya, problema ng pinamarap po natin ang mundo. Nakita pa rin po niya ang pinakamahalaga ay Diyos. Sa murang pinagmulakan po, makakapakahalaga sa Kanyang pagsisimba. Sa murang pinagmulakan po, nais niyo talaga si Jesus sa Kanyang Eucharistia. Kaya kahit hindi pa po pwede sa panahon ng Eucharistia niya, nagpaalam po siya, sinabi niyo sa kanyang mga magulang, na nagpaalam po sa Kristo, na tumama
enter into the narrow escape. Hindi tayo nahihirapan, hindi pinipili lang sa atin kung sino ang maliligtas, pero ibig sabihin na maging magpapituan tayo, walang dapat ang piliin, walang dapat ibang sugin, kundi si Jesus. So, my dear friends and brothers and sisters, we will be celebrating this Holy Mass. We ask the Holy Spirit that we may deepen our faith, trust, and confidence in God. And as we strive to enter through the narrow escape, when we feel the love of God, we'll be able to share it with others. Pinahayaan ko lahat ng aming sandali at patuloy ko natin ang salita ng Diyos. Espiritu Santo, ay manawag sa iyo mga kasalanan. Amen. Ako sa mga sa umayo sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.